Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Mayaman ang pamilya nila Zacarias at Elizabeth. Mayaman sila Zacarias, yung pamilya ni Zacarias. Mayaman din ang pamilya ni Elizabeth, nakamag-anak ni Maria. Dahil meron silang pisaan ng olibo. Mayaman si Juan Bautista, Juan na tagapagbautista o tagapagbautismo. Pero pinili niya na manirahan sa ilang. Dahil ito sa sinabi ng anghel kay Zacarias na ibubuhos kong espiritu ko sa iyong anak. Siya ay magbibigay ng mensahe, siya ay mangunguna upang ihanda ang daan ng Panginoon, si Jesucristo. Hindi natin nakita kung paano lumaki si Juan Bautista. Hindi natin nakita kung ano-ano yung mga pinili niya at mga pagsusumikap niya sa buhay. Pero makikita na natin na sa paglaki niya, nakasuot siya ng balat, ng hayop, kinakain niya ay honey. At siguro maraming tao ang magtatanong, di ba mayaman si Juan? Ano nangyari? Ba't nagkaganito siya? Isa sa mga palatandaan na mayaman sila, yung sa sinabi ni Jesus, bakit kayo nagpunta sa ilang? Gusto niyo bang makita ng isang taong nakasuot ng magarang damit? Kasi mayaman nga si Juan eh. Pero meron siyang sinabing isang malalim na salita. Gusto niyo bang makakita ng tambo, reed, na tinatangay ng hangin? So doon makikita natin na ang mga pagpipili ni Juan habang siya ay lumalaki ay ang kalooban ng Diyos para sa kanya, na sinasabi ng kanyang ama, anak, ito ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Ikaw ay magiging tagapaglingkod niya. Hindi ka magiging pare na katulad ko. Ikaw ay mangunguna, forerunner ni Jesus Christ. At sa pagbabago, kaya nga, nawa makita natin yung pagbabago. Pag sinabi kong pagbabago, transition. Sa mga pagbabago ng ating buhay o pagbabagong kalagayan ng ating buhay, merong pagpapala ang Panginoon na binibigay. Marahil hindi ito pagpapalang material, pero ito ay pagpapalang espiritual, na katulad ng binigay niya kay Juan. Nakinig siya. Paulit-ulit sinabi sa atin, sa kahuli-hulihang pangungusap ni Jesus sa ating gospel, makinig ang may pandinig. Sa unang pangungusap ng unang pagbasa, mga anak, makinig kayo sa payo ng inyong mga ama. Sa tugunang awit, paulit-ulit, makinig, nakinig, napakinggan. At ang salitang ito, sa salitang Hebreo, Shema, na ang ibig sabihin, hininga ng Diyos. Na kung titingnan natin, kung ibabalik natin sa unang pagbasa nung nakaraang linggo, Pentecost, ito yung dilang apoy. Na tayo ay binasbasan, pinuspos ng Espiritu ng Panginoon. Yun yung sinasabi kong transition o pagbabago. Para maintindihan natin, ano ba yung Pentecost sa mga Hudyo? Ang Pentecost, ito ay utos na ibinigay ng Exodo. 50 araw simula nung sila ay nakalabas sa Ehipto, nasa bundok sila ng Sinai, naunang ibinigay yung 10 utos at mga iba pang utos, katulad ng pagdiriwang ng pista ng Paskwa, Passover Feast. Sinabi ng Panginoon, pagkatapos ng 7 linggo, pagkatapos ng 1 araw, ipagdidiwang nyo ang Feast of Weeks o Pentecost, 50. 7 times 7 plus 1, 50. Ito ay pasasalamat sa mga pagpapala na natanggap nyo dahil sa kayo ay umani.
Kung ano man ang inani nyo, umani kayo ng trigo, umani kayo ng olibo, umani kayo ng ubas. Pero hindi nyo pa yan pwedeng ipagdiwang. Bakit? Kasi nasa ilang pa sila eh. Naglalakbay pa sila. Hindi pa sila pwedeng magtanim. Kaya nga may kasamang pananabik yung ibinigay na utos. Sinabi ng Panginoon, ito ang gagawin nyo pagpasok ninyo sa lupang pangako. So doon pa lang may kasiguraduhan na napapasok kayo sa lupang pangako. Sure ball. Sabi nga salitang kanto, siguradong papasok kayo. Nasa sa inyo na yan kung kailan kayo papasok at kung gusto nyo ba talagang pumasok. Parang katulad sa atin, siguradong papasok kayo sa kaharian ng Diyos dahil sa pagpapala ng Diyos na binibigay sa inyo. Pagpapalang spiritual. Pero nasa inyo yan kung makikita nyo yung pagpapala at tatanggapin nyo at gagamitin nyo. Kaya dapat nananabik, may pananabik. Ang tanong, may pananabik ba tayo habang iniintay natin ang Pentecost o Pentecostes sa ating pagdiriwang? At ito ay matatawag nating agricultural celebration. Kasi nung pumasok na sila sa lupang pangako, nakapagtanim na sila, pagkatapos ng 40 taon, nagtanim sila, umani sila, at pinagdiwang nila yung Feast of Weeks o Pentecost. Pero ito ay binabago. Hindi tinatanggal, binabago yung kahulugan, binabago yung pananaw sa bagong tipan, yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga makikita natin, isa sa mga makikita natin, nakatalaga ang mga gawa ng Panginoon. May tamang panahon siya. 3 araw, muli siyang nabuhay. Nasa Nicene Creed natin, hindi pwedeng 4 na araw. Hindi pwedeng sabihin ni Jesus, teka lang, bukas na ako mabubuhay kasi baka hindi pa handa eh. Kaya nga si Maria, kung babalikan natin yung Easter, lilinisin niya na sana yung bangkay ni Jesus, pero 3 araw na wala na siya doon. Kaya sabi niya, nakakita siya ng hardinero na nakala niyang hardinero. Asan ang Panginoon? Asan ang katawan? Hindi, siya ay muling nabuhay 3 araw. 40 araw, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, siya ay umakyat sa langit. Hindi niya pwedeng sabihin, teka lang, wala si Pedro. Late na naman. Pasensya na tayo, uugod-ugod na si Pedro, medyo matanda na. Antayin natin. Kung hanggang bukas wala pa, antayin natin. Hindi. 40 araw umakyat sa kalangitan. Bakit? Hindi tayo iniwan, hindi tayo inabandona, ngunit may pangakong dala. Iiwan ko at ipadadala ko ang Espiritu Santo. Pentecost, 50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay, pinadala niya ang Espiritu. Ano ang binabago niya? Yung dating agricultural celebration na ang tao ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos, nag-aalay siya. Ngayon, ang Pentecost, ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala mula sa kalangitan. Sabi doon, ibubuhos ko sa lahat ng member ng CEC. Hindi. Ibubuhos ko sa lahat ng Roman Catholic. Hindi rin eh. Ibubuhos ko sa lahat ng Kristiyano. Hindi rin. Ibubuhos ko sa lahat ng tao ang aking espiritu. Alipin, Panginoon man, binata, matandang lalaki. Sinabi ni Pedro, yung sinabi ni Joel. Ang tanong, anong nangyari dun sa pagpapala ng Panginoon na binuhos sa atin? Na dapat nakikita natin. Sa bawat pagbabago o sa bawat pagbabago ng yugto ng ating buhay, nawa makita natin yung pagbabago. Sabi natin, nung linggo, birthday ng simbahan. Tumanda ang simbahan ng 1 taon. Ano nangyari sa ating simbahan?
Ano ang mga pagpapala na ating natanggap? Dahil nagiging kultura na natin sa ating buhay na pag tayo ay tumatanda na o lampas na tayo sa kalendaryo, hindi na natin binibigyan ng halaga yung birthday natin. Sige, binibigyan natin ng halaga, pinagdiriwang natin. Pero higit sa lahat, tumanda tayo ng 1 taon, bagong yugto. Sabi natin, bagong yugto ng buhay. Ano ang nangyari? Ano yung mga pagpapala na nakita natin? Pagpapalang espiritual sa buhay natin. Isang simpleng transition sa buhay natin na hindi natin o pinagwawalang bahala natin. Yung pagbabago ng araw at gabi. Sinabi ng Diyos, matulog ka sa gabi. Magtrabaho ka sa araw. Binabaliktad natin eh. Kaya madalas ko itong sabihin sa mga kabataan, ang ginagawa natin, gising tayo sa gabi hanggang madaling araw. Kaya puyat tayo. Kaya pagdating ng linggo, tulog tayo kahit sa misa. Kaya yung mga pagpapala, hindi natin nakita. Sabi ko, simpleng kanta nga eh. Sinasabi yung pagpapala ng Diyos, paggising sa umaga, langit nakatawa sa batibot, di ba? Bakit nakatawa ang langit? Binibigyan ka ng pagpapala eh. Pero kung tulog ka, alas 7 na, mag-alas 7 na, yung iba sa atin, inaantok pa rin. Tulog pa rin, ang diwa, lumilipad ang diwa. Hindi natin nakikita yung pagpapala. Kinakanta pa nga natin, sinabi natin, pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw sa mga panagoy. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa, bawat umaga. Kaya, pagsikat ng araw, sumasabog na yung biyaya ng Diyos sa atin. Pero nakikita kaya natin at ginagamit natin? May mga bagay na sa ating pagbabago, transition, nandun yung pagpapala ng Diyos. Halimbawa, ang pagpapala ay karunungan. Pwede nating tawaging pagpapala ang karunungan, ang kaalaman. Kaya nga, pag hindi mo tinapos ang elementary mo, hindi ka makakapasok ng high school. Pag hindi ka pumasok ng high school, hindi ka makakapag-college. Pero ngayon sinasabi nila, kahit di ka nakapag-college, pwede ka magtrabaho. Tama naman. Pero, saan mararating yung trabaho mo? Yung pagpapala na dapat na natanggap mo nung elementary, kaalaman, pagpapalang kaalaman, hindi mo magagamit dahil di ka nag-high school, hindi mo magamit sa college. O sige, pagpalagay natin, magaling ka. Kasi yun ang sinasabi ng mga kabataan ngayon eh, kaya tumitigil sa pag-aaral eh. Father, hindi na ako mag-aaral, kaya ko magtrabaho. Sige, madiskarte ka. Wais ka. Magaling ka sa trabaho. O pagkatapos ng 10 taon. Kasi kahit hindi high school graduate, tinatanggap sa ibang call center. O sige, ipagpalagay natin, nagtrabaho ka ng 10 taon. Sabi ng supervisor mo, panahon na para i-promote ka. Pumunta ka sa HR, i-interviewin ka. Pumunta ka sa HR. Anong school ka nagtapos? Anong course ang tinapos mo? Wala po. Yung oportunidad na ma-promote ka, nawala yung mga pagpapala. May mga pagpapala na hindi na natin inabutan, hindi natin nakita. Ang mas malungkot, hindi na natin muling makikita. Kasi akala natin, antayin tayo ng Diyos. May mga pagkakataon na may tamang panahon ng Diyos. Yung pagpapala ng kalusugan. Ilang beses ko nang binabanggit ito sa mga taga-Pasay. Sabi ko, pag meron kayong nararamdaman, pagbabago sa nararamdaman nyo sa katawan nyo, nagsasalita ang Diyos. Magpatingin ka na. Hindi na tayo kabataan. Hindi na tayo teenager. Sabi nga, oo nga, Father eh. Nung 1 linggo, ang init-init eh. Nahilo ko. Muntik na akong matumba.
lumabas muna ako ng simbahan. Nagpahangin ako. Sabi ko, magpa-check up kayo. Kasi mamaya, heat stroke na yan. Nagsasalita na ang Diyos. Ang hilig kasi natin, kasama ako dito, na pag may nararamdaman tayo, hindi, kaya ko yan. Kaya ko yan, lalaki ako eh. Laki ng katawan ko eh. Kaya kong tiisin yung sakit. Tsaka magastos. Tsaka ayokong marinig yung sasabihin ng doktor. Ayokong marinig na diabetic ka na. Nung nakaraan lang, borderline lang yung sugar mo. Ayokong sabihin ng doktor, kailangan mo nang mag-maintenance. Ayokong marinig na sinasabi ng doktor na kailangan mo nang uminom ng gamot. Natatakot tayo. Pero nandun na yung pagpapala ng Diyos eh. Sa mga pagbabago, transition sa ating buhay. So, nawa makita natin, yung transition, itong mga nakaraang pinagdiriwang natin, Pentecost, pagtatapos ng muling pagkabuhay, Easter. Easter Sunday, binigyan tayo ng bagong buhay. Yun yung ginawa kay Juan eh. Hindi pa nga siya pinapanganak, binibigyan na siya ng bagong buhay eh. Mag-iiba yung buhay mo. Pero nung Pentecost, binigyan tayo ng bagong espiritu. Dahil yun ang gagamitin natin. Kaya nga yung pangalawang pagbasa, wala akong makita, dinudugtong, sinisegway, mas madali natin maintindihan yung segue. Sinisegway na tayo sa pag-ibig. Dahil sa linggo, Father, di ba sa linggo Trinity Sunday? Oo nga. Pero yung banal na santatlo doon, yung Trinity Sunday, ang pinatutungkulan nun, pag-ibig. Yun yung malalim na kahulugan ng santatlo, Trinity, na ang Diyos Ama, ang mangingibig, lover, sa Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo, ang minamahal, beloved. At ang pinagsasaluhan nilang pagmamahal, Espiritu Santo. Kaya yun yung ikalawang pagbasa natin. Kaya muli, nawa makita natin yung pagbabago. Lalo na yung mga may birthday ngayon, sa pagbabago, nadagdagan kayo ng 1 taon. Yung iba nagpapasalamat, salamat, nadagdagan ako ng 1 taon. Sana dumami pa. Pero hindi po ito pahabaan ng buhay. Minsan natutuwa tayo, wow, mami, ang haba naman ng buhay mo. Oo nga, mahaba nga yung buhay mo, pero 2 taon ka nang nakaratay sa kama. Minsan, meron akong pinuntahan ganong lola. Birthday niya rin. Sabi, mami, happy birthday. Anong wish mo? Nakaratay siya, may sakit siya. Sabi niya, sana madagdagan pa ako ng 10 taon, kahit 20 taon. Sabi ko, Nay, 10 taon na kayo nakaratay, gusto niyo 10 taon nakaratay pa rin? Hindi naman ako nega, pero sa likod ko may nagsasabi, ay, ayoko na. Yung isang anak na nag-aalaga, naku, Father, ayoko na. Ayoko na ng 10 taon pa. So, ang ibig ko pong sabihin, hindi ako nega, pero ang ibig kong sabihin, minsan ang gusto lang natin, pahabaan ng buhay, kasi may nag-aabang na 100,000 tsaka 1 million eh. Pero, yung antas ng buhay natin, kung ginamit ba natin ang mga pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon, ang mga espiritual na pagpapala. At ang espiritual na pagpapala na yan, hindi yan para sa atin. Ito ay para sa kapwa natin na kailangan nating ibahagi. Hindi natin kailangang sarilinin. Kaya muli, nawa makita natin ang yugto ng ating buhay kahalagahan at ang pagpapala na ibinibigay sa bawat isa. Binuhos na sa atin ang Espiritu. Espiritual na pagpapala. Yan ang Pentecost. Hindi ko sinasabing wag na tayo mag-alay ng ani natin, pero ibinigay na sa atin. Kaya nga sa misa natin, nung Easter, di ko matandaan kung hanggang ngayon, sinabi doon,
sa liturgy natin, ibinigay na ang Espiritu Santo sa lahat ng mananampalataya bilang paunang bunga. Sa salitang kanto, down payment. Nagbigay na ng down payment, ayaw pang maniwala. Nagbigay na ng down payment, ayaw pa nating kumilos. Pagpapala sa ating buhay. Nawa makita natin sa bawat yugto ng ating buhay. Amen.